Hello mga ka-wonders, ang video na ito ay ipapakita ko lang yung cucumber natin na first batch at second batch. Nagpang-abot na sila sa pagbubunga, nakita nyo naman. So ngayon ay Friday at sa Monday, i-harvest natin ito para yung ibang maliit makahabol pa. At para marami-rami rin yung ating makuha. So pang tatlong harvest na natin ito. Yung una nakaharvest tayo ng 4 na kilo at yung pangalawa 2 kilos. Iwan ko sa Monday kung ilan. Ito na nga mga ka-wonders, Monday na at mag-harvest tayo. So, iwan ko kung ilang kilo yung makukuha natin. Pero, pag ilan yung makuha natin, ibibenta natin ito. At okay na rin yung kilo ay 40 pesos bawat kilo. So, example, kung makakuha tayo ng 5 kilo, may 200 pesos tayo. So, okay na rin. So, isang natutunan ko rin dito mga ka-wonders ay dapat sana yung isang sachet na buto sabay-sabay kong itinanim para mas marami tayong pagkukunan. Yung nangyari kasi na ano natin ito ng 3 pieces na hindi sabay-sabay. Kaya may first batch tayo, second batch at may third batch. So yun yung pagtatanim natin. Bali parang 2 linggo yung agwat bago itatanim yung kasunod. So may pang first batch tayo, bumili ako ng isang sachet. So sabay-sabay na yun tinanim ko yung isang sachet. At umaasa ako na mas marami tayong makukuha kapag yun yung i-harvest na natin yung first batch natin kasi isang sachet yun na inubos natin na itanim. So sa ngayon, maliit pa lang yung nakukuha natin. Kaya dapat mas marami yung tinatanim natin para mas marami rin tayong naibibinta. Ano pala tayo dito, libre ng panggasolina natin. So, yun, dapat maging madiskarte rin tayo sa buhay mga ka-wonders. Huwag lang tayong maging tambay. At ito ang advantage pag nasa probinsya ka. Kapag may mga lupain kayo, pwede kang magtanim. So, yung purpose natin na pagtanim dito, mga ka-wonders, ay pangkain lang, kumbaga, for family consumption lang, hindi ibibinta. Kaya yung nangyari na nagkaroon ng hindi sabay-sabay na pagtatanim. Kasi yung nasa isip ko para matagal na panahon na makakapag-harvest ako. Kasi hindi sabay-sabay yung pag-tanim. At hindi rin sabay-sabay yung pagkalagas nila. So yun yung nasa isip ko. Pero hindi ko inaasahan na makakapagbinta pala tayo. At ngayon ko lang na malaya na sana sabay-sabay kong tinanim yun para mas marami akong makukuha at mas marami rin akong maibibinta. Pero sige lang, hindi pa naman huli yung panahon. Sa ngayon ay Friday na araw at ang una kong ginagawa dito sa farm ay ang pagdidilig ng mga pananim natin. So marami akong pagdidiligan ngayon. Lahat ng pananim natin mga ka-wonders may sitaw tayo na may first batch rin at second batch rin mga ka-wonders. At mayroon rin tayong ilang pakwan at ilang okra. At yun na yun, kasama na rin yung cucumber. So ngayong araw na Friday ay mag-harvest na naman tayo ng cucumber. So noong Lunes nag-harvest tayo at nakakuha tayo ng 5 kilo. So 5 kilo mga ka-wonders times 40. So naging 200 ang binta noon. So okay na rin. Nakalibre na rin ng panggasolina papunta dito sa bukid or farm. So ito na nga yung gagawin natin. Nagdidilig ng mga pananim natin. So nakakakonsumo ako dito ng 1 oras at sobra sa paninilig. Kasi medyo mas marami-rami na rin yung natanim natin. At okay na rin, pag-exercise na rin tayo. Itong nakikita niyong sitaw na malapit. Ito yung first batch natin. So yung pinupuntahan ko ngayon ay ang second batch na sitaw natin. Yun yung uunahin nating pagdidiligan. At sana samahan niyo ako hanggang matapos ang video natin ito. Salamat. Diyan lang kayo. At ito na nga, panghuling bahagi na ng panilig natin ito, yung cucumber. Kaya dito marami ng pawis tayo sa t-shirt kasi mga 1 oras na, sobra na nagdidilig tayo. Kaya ganito. Okay na rin to na nakakapag-exercise tayo at nakakabawas ng ilang cholesterol sa katawan natin.
At ito na nga, mag-harvest na tayo. Pang-apat na beses na natin itong pag-harvest mga ka-wonders. Siguro makakakuha tayo ng mas marami kung nakakuha tayo noong Lunes ng 5 kilo. So sa ngayon baka makakuha tayo ng 10 kilo. Kasi parang mas marami silang sabay-sabay ngayon na makukuha natin. So okay na rin kung ganun, makakuha tayo ng 10 kilo. Makakaano tayo ng 400 kung ganun. Okay na rin. Hindi na rin masama yung first attempt natin ng pagtatanim mga ka-wonders. Ito yung una nating pagsabak sa farming mga ka-wonders. Pagtatanim ng mga gulay at iba pa. So may pakwan rin tayong itinanim mga ka-wonders. Sana mag-harvest rin tayo doon. At siyempre may mga natutunan rin tayo dito sa una nating pagtatanim. Lalo na dito sa first batch ng cucumber natin. Kasi yung ginawa kong pagapangan, madali pa lang mabali. Hindi lahat bago kasi yung inilagay ko or ginawa ko. Kaya nagka-problema ako ng magbunga na. Kasi yung pagapangan natin, hindi kinaya yung bunga niya at nababali siya. At apektado yung vine ng cucumber natin kasi nababali rin at nahulog yung bunga sa lupa. Kaya yun, isang lesson learned yun na dapat bago yung ginagawa nating pagapangan. Kaya na yung second batch natin, yung ginawa natin na pagapangan ay masasabi kong matibay kasi ito ay galing sa dulo ng kawayan or bambo. So yun yung ginawa ko. At sa third batch natin, iba naman yung ginawa kong pagapangan kasi parang nagkukulang tayo ng dulo ng bambo na gawing pagapangan natin kasi marami pang tayong sitaw na paglalagyan ng pagapangan, yung second batch na sitaw natin. At ang natutunan natin dito mga ka-wonders ay dapat bago yung gagawin natin pagapangan para hindi masira kung panahon na magbunga na yung itinanim natin. So yun yung dapat siguraduhin natin kasi apektado rin yung itinanim natin, nasisira yung kanilang kumbaga nadidisturbo sila sa kanilang pamumunga. Okay, so kung bago ka pa lang sa channel natin mga ka-wonders, please don't forget to like, share, and subscribe our channel. Labs na Wonders Vlog. So hanggang dito na lang. God loves you and bye-bye. Thank you. Hi